Mukhang magkakaroon ng tinatawag na upgrade itong lineup ng San Miguel dahil nakita natin na nahirapan sila doon sa Game 1 kontra sa Barangay Ginebra. Maganda nilaro ni Junmar, 27 points, 23 rebounds, pero nasayang ito dahil walang nakuhang suporta dito kay Trollano at kay Jericho Cruz, very limited, pati si Chris Ross. Kaya nga kinakailangan sigurado nitong San Miguel na magdagdag ng additional pang scoring. At pati point guard siguro kinakailangan ng palitan dahil nakita natin hindi consistent yung shooting nitong si Chris Ross talaga at itong si Wamit Yongson. Pati na si Chris Rosales, si Geronte nga hindi ginamit. Kaya nakikita natin dito na maraming maidadagdag na players itong San Miguel. Kung hindi man ngayong series na to, baka pagkatapos ng Philippine Cup. Inaasahan natin na kukuha ng bagong point guard itong San Miguel. At wag na tayong magulat kung pati bagong small forward kunin din nila. Dan mukhang kinakailangan talagang magdagdag ng additional pa ng mga scorers nitong si Coach Leo Austria. At bukod dyan, ayon doon sa mga nasa kampo ng Beermen, baka nga itong si Motaw Tua on the way out na. Nakita natin na hindi siya naging epektibo dito sa game sa kontra dito sa Ginebra. Every time lumalabas si Junmar Fajardo, take advantage itong Barangay Ginebra at nauubos yung lamang ng San Miguel. Hindi nga makapagpahinga ng matagal si Junmar dahil kapag si Tautuwa ang nando sa loob, palaging nakakakuha ng rebounds ang Ginebra at yan ang nagiging advantage nila. Kaya nga mukhang ito talaga ang magiging problema ngayon nitong si Coach Austria at pati na yung management. Kinakailangan talaga na maging mas matindi yung kanilang scouting sa mga available talents para mabigyan sila ng oportunidad na magdagdag talaga ng mga kinakailangang pyesa para manalo sa Philippine Cup. Yun nga lang, itong SMB, kasalukuyang nandito nga sa serye, kaya medyo mahirap magpalit ng tao ngayon. Ang isang team na hindi mahirapang magpalit ng tao ay ang Converge Fiber Xers. Maraming mga teams ngayon na gustong ma-acquire itong si Alex Stockton, pero bukod dyan, baka daw ang gawin itong Converge ay gawing package deal ito at isama pa itong si Mikey Williams. So ibig sabihin kung merong team na gustong kumuha dito kay Alex Stockton, kinakailangan ikukuhanin din nila itong si Mikey Williams. Dahil mukhang gusto raw talaga ng Converge Fiber Xers na madispatcha na itong si Mikey na matapos na yung tinatawag na problema dito. Hindi naman kailangan ng Converge na to si Mikey Williams dahil nasa kanila na si Juan Gomez de Leano. Pero gusto nila na kahit papano merong makuhang player na kapalit dito dahil tandaan natin ang pinamigay ng TNT para makuha si Mikey at si Jordan Heading. So kung hindi nila kung wala silang makukuhang kapalit para dito kay Mikey, sayang talaga yung trade. Kaya nga itong binabalak daw ngayon ng Converge na isama si Mikey Williams sa kahit anumang Alex Stockton na trade. Nandito na lamang niya syempre sa ibang koponan kung papayag dyan. Dahil ang main consideration dito kay Mikey, una yung salary hinihingi, pangalawa, pati na rin yung edad nito. Sa kasalukuyan kasi sa tingin ko wala nang team talaga na magkaka-interest dito kay Mikey Williams dahil sobrang tagal na nung panahon na hindi naglalaro ito dito sa PBA. Kaya nga sa ngayon itong Converge Fiber Xers sa tingin ko mas maganda na si Alex Stockton na lang ang i-trade nila at huwag nang i-package si Mikey. Dahil baka yung mga teams na gustong kumuha kay Stockton mag-back out dahil nga ayaw nilang ma-acquire itong si Mikey Williams. Kaya ilan lamang yan dito sa mga posibleng mangyari ngayon dito sa lineup nitong Converge Fiber Xers, lalo na alam natin na medyo matindi yung magiging preparasyon nila para sa mga susunod pa na mga araw. Kaya nga itong pag-trade ng Converge sa mga top players nila dapat abangan ng lahat.